Be, pakuha yung brush ko. Oh, yakan to. Bakit? Kasi atin yung makanya, no? Aliyah, brace niya. Yan naman eh. Oh, paman yan niya. Oh my God. Safari Boho Twin Cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Ibang level ng stress talagang inabot ko dito sa cake na ito. Pati ang asawa ko nadamay na talaga. Paano ba naman kasi hindi ko naisip na soft icing pala yung cake na ito. Mas maganda sana kung yung nai-offer ko kay customer natin is full fondant na lang sana para hindi tayo mas nahirapan na magtusok ng rainbow topper. Yung rainbow topper kasi ng cake na ito is napakataas niya. Bali pag tutugdugin niya yung isang cake doon sa isang cake kasi nga twin cake siya. Bago ko maikwento ng buo sa inyo ang kaganapan sa paggawa ng cake na ito pala ay order ng ating suke. Bali double celebration ito. Baptismal or christening cake para doon sa kanyang baby, sa kanyang bunso, and then birthday naman doon sa kanyang panganay. Ayan, suki natin ito kasi magsimula first month nung kanyang second baby, sa atin na siya umu-order. So every time na may occasion sila, sa atin sila umu-order. Kaya ayan nga, kung nakita ninyo, yung cake board na gamit natin dyan is square na 12 inches, dalawang board yun na magkapatong, pinagdikit natin, tapos binalutan na lang natin siya ng ribbon para hindi siya pangit tignan. Ang mga sizes ng cake natin, yung isa is 5x4, yung nauna kanina. I mean, 6x4 pala yun, yung nauna kanina. And then, ito is 5x4, yung kasi yung request ni customer. Kung napansin ninyo, ginagawa muna natin at ina-assemble yung mga cake natin sa separate cake board. And then, pagka na frostingan na siya, na-design na yung pinaka-base cake natin, dun natin siya nililipat dun sa pinaka-main na cake board natin or cake drum natin para dun na natin sila i-decorate para sa final design niya. Kasi mas madali ito para sa akin. So, ang ginagawa natin is gumagamit tayo ng spatula sa ilalim and then barbecue stick sa taas para masuportahan and hindi tayo mahirapan na maglipat ng cake natin doon sa kabilang cake drum. Tapos yung cake drum natin, meron yan na edible liquid glucose na pandikit natin. Pwede nyo rin siya tusukan ng dowel sa gitna tapos ituhog ninyo sa pinaka-cake drum ninyo para sigurado na stable ang mga cakes natin at hindi sila masisira. Sa una lang yan mahirap pero pag nakasanayan nyo na, madali na lang siyang gawin. Basta chilled yung cake ninyo para hindi masira yung mga icing. At ito na nga, dito na tayo sa struggle natin. So, unang attempt natin is ito nga, kung makikita ninyo yung ating rainbow topper is mahaba siya or matangkad siya kasi yun yung sa inspiration ni customer. Matibay naman na yung topper na ito kasi overnight natin itong ginawa. Pero since medyo maulan ng mga time na ito and feeling ko kulang pa siya sa babad, so dapat talaga yung ginawa ko at least 2 to 3 days before ng event. Ginawa ko na tong topper na to. First time ko kasi gumawa ng ganito kataas na rainbow. So, matigas na siya, pero merong mga part dyan na malambot and hindi sila nagdikit-dikit ng todo, kaya na-stress ako. So, tinanggal ko muna siya and then nilagyan ko ng mga flower wire yan sa loob. Tapos, naglagay din ako ng barbecue stick ng tagdalawa sa magkabilang dulo. At kung makikita ninyo, meron nang nakaabang na straw dun sa may likuran niya, pang suporta. Pero kung makikita ninyo is nahihirapan pa din ako dyan kasi nga bumabagsak yung bandang taas na part nung ating rainbow. Magkakadikit na sila kasi meron siyang fondant na buo sa likod pero bumabagsak pa rin siya dahil sa sobrang taas ng ating topper and at the same time, soft icing yung cake natin, wala siyang mapagkapitan na matibay. So naisipan ng asawa ko, sabi niya sa akin, patungan ko daw ng boba straw yung nakatusok na mas manipis na straw para mas makapal yung support niya sa likod at nagdagdag pa ako ng 2 extra pa na boba straw sa likod kasi nga 'di ba mataas and medyo malapad yung rainbow topper natin para hindi siya tutumba patalikod and hindi siya babagsak at the same time. And then aside dun sa mga floral wire and barbecue stick dun sa may bandang ilalim ng magkabilang dulo ng rainbow natin, naglagay din ako ng flower wire na paarko sa likod ng ating rainbow. Likod siya pero nasa loob siya, hindi siya masyadong kita sa likod. Pero mas maganda, late ko na kasi na-realize no mga mi, mas maganda na habang ginagawa ninyo itong rainbow topper ninyo is naglalagay na kayo ng mga floral wire sa loob ng bawat rainbow ninyo
or yung bawat color, di ba iba-ibang color yan, ng paarko para matibay siya. And then, pwede rin na yung pinakalikuran ng inyong rainbow is chocolate para mas matigas siya. Pero kasi kapag ka mainit, malakas ang tendency na matutunaw din siya. So, make sure nyo na lang, nadagdagan nyo na lang yung Tylose ninyo or gawin ninyo yung toppers ninyo ng 3 days or 2 days at least before ng event para mas matibay at mas matigas siya. Pinakita ko itong video na ito para hindi nyo na magaya ang pagkakamaling nagawa ko. At ito na ang final result! At the end of the day, napatibay pa rin natin siya at napaganda pa rin natin siya, hindi halatang dumaan sa kalbaryo. O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!